Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Sabi nila, sa gitna ng pinakamatinding pagsubok, doon sumusulpot ang hindi inaasahang tulong. At kung minsan, ang isang simpleng kabutihan ay maaaring maging simula ng isang pagbabagong hindi mo aakalain. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. May tunog ang bawat sentimo, lalo na kapag ito na lang ang natitira sa'yo. Sa maliit na kusina ni Hiraya Alon, ang kalansing ng mga baryang binibilang niya sa ibabaw ng lamesa ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. 1, 2, 3. Bawat bilang ay isang patak ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ang halagang natipon niya ay hindi pa rin sapat. Kulang pa rin para sa gamot ni Ginhawa, ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa maliit na papag. Kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang hirap sa paghinga, ang lagnat nito ay pabalik-balik. At ang ubo nito sa gabi ay parang punyal na humihiwa sa puso ni Hiraya. Diyos ko, tulungan niyo po ako, bulong niya sa hangin. Ang mga daliri nanginginig habang muling isinisilid ang mga barya sa luma niyang pitaka. Kahit kaunting ginhawa lang po para sa anak ko, ang ironya ng pangalan ng kanyang anak ay hindi kailanman nakatakas sa kanya. Ginhawa, ang bagay na pinakakailangan nila, ngunit pinakamahirap makamit. Ang Biyaya Bukid Supermart ay may pangalang nangangako ng kasaganaan. Mula sa labas, ito'y isang paraiso ng mga sariwang ani at makukulay na produkto. Ngunit para sa mga empleyadong tulad ni Hiraya, ang paraisong ito ay may anino. Isang aninong may pangalan, Dagsin Lagim. Si Ginoong Lagim, ang kanilang store manager. Isang lalaking may mabigat na presensya at mga matang kayang tunawin ang iyong pagkatao sa isang tingin lang. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang bawat ngiti ng mga kahera ay pilit at ang bawat "Salamat po, bumalik po kayo" ay may kasamang bigat sa dibdib. Hoy Alon! Napaigtad si Hiraya nang marinig ang malamig na boses na yon mula sa kanyang likuran. Agad niyang itinago ang pagod sa kanyang mukha at hinarap ang manager. Isang pilit na ngiti ang isinalubong dito. Sir Dagsin, bakit po? Hindi sumagot si Dagsin. Sa halip, kinuha nito ang isang paper bill mula sa cash register ni Hiraya at iwinagayway sa harap ng kanyang mukha. Bahagya itong lukot sa isang dulo. Ano to? Tanong ni Dagsin. Ang boses ay sapat na para marinig ng mga katabi nilang counter at ng ilang customer na pumipila. Naramdaman ni Hiraya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Pera po, sir. Alam kong pera to. Sigaw nito at napayuko ang ilang empleyado sa paligid. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayokong tumatanggap ng lukot na pera? Anong tingin mo sa Biyaya Bukid? Basurahan? Pero sir, galing po iyan sa customer kanina. Wala akong pakialam. Putol nito sa kanya. Dahil sa kapabayaan mo, tatanggalan kita ng 500 sa sahod mo ngayon para matuto ka. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. 500? Yun na sana ang pambili niya ng 2 araw na gamot para kay Ginhawa. Sir, parang awa na niyo na po. Pagmamakaawa niya, ang boses ay halos maging pakiusap. Kailangan ko po talaga ng pera. May sakit po ang anak ko. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa bibig ni Dagsin. Problema mo na yan, hindi ng kumpanya. Habang nangyayari ang lahat ng yon, sa isang di kalayuang aisle, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at maong ang tahimik na nagmamasid. Sila Kandiwa na nakatayo sa likod ng isang estante ng mga dilata ay nakakunot ang noo. Hindi niya inaasahan na ito ang kanyang masasaksihan
Sa kanyang unang pagbisita, ang nakikita niya ay hindi isang simpleng pagdidisiplina. Ito ay isang lantarang pang-aabuso. Nakita niya ang takot sa mga mata ng babaeng kahera, ang panginginig ng mga kamay nito, at ang pagmamalaki sa mukha ng manager. Napansin ni Hiraya ang lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita niya ang pagtataka at marahil awa sa mukha nito. Mabilis siyang umiwas ng tingin, dala ng matinding kahihiyan. Ang gusto niya lang sa mga sandaling iyon ay maglaho. Matapos ang insidente, walang nagawa si Hiraya kundi ang kimkimin ang sama ng loob. Nagtungo siya sa banyo ng mga empleyado, binuksan ang gripo, at doon tahimik na umiyak habang hinahayaang umagos ang tubig para walang makarinig sa kanyang mga hikbi. 500 piso. Para kay Dagsin, barya lang iyon. Para sa kanya, buhay na yon ng anak niya. Nang matapos ang kanyang shift, tila nakikisama ang langit sa kanyang kalungkutan. Isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya paglabas. Wala siyang payong. Niyakap niya ang sarili, handa nang suungin ang ulan, nang biglang tumila ang patak ng ulan sa kanyang ulunan. Ngunit hindi humina ang buhos nito sa paligid. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang isang itim na payong na nakatabon sa kanya. Sinundan niya ng tingin ang kamay na may hawak nito, hanggang sa marating niya ang pamilyar na mukha ng lalaking customer kanina sa loob ng supermarket. Nakatayo ito roon. Ang seryosong mukha ay bahagyang nababasa ng ulang humahampas sa gilid ng payong. Hindi ito nagsasalita. Sa halip, iniabot nito sa kanya ang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang butika. Naguguluhang tiningnan ito ni Hiraya. "Para sa anak mo," sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Bago pa man makapagtanong o makapagpasalamat si Hiraya, tumalikod na ang lalaki at nagsimulang maglakad palayo, nawawala sa gitna ng dilim at nang walang tigil na ulan. Naiwan si Hiraya na tulala. Hawak ang payong at ang paper bag ng gamot. Ang puso niya ay pinaghalong pagtataka, pagpapasalamat at isang bagong uri ng katanungan. Sino ang estrangherong iyon? Para kay Lacandiwa, ang pagpapalit ng katauhan ay hindi lang pagpapalit ng damit. Ang mamahaling Italian leather shoes niya ay napalitan ng luma at matigas na safety boots. Ang premyadong Swiss watch ay nawala sa kanyang pulso. At ang balat na dati kinis na kinis ay nagsisimula nang magkaroon ng kalyo. Ngunit ang pinakamabigat na pagbabago ay ang pagkawala ng respeto sa kanyang paligid. Bilang Lacandiwa, ang CEO, bawat salita niya ay batas. Bilang si Leo, ang bagong saltang warehouse staff, isa lang siyang anino na walang pangalan. At iyon mismo ang kailangan niya. "Hoy, bago!" Ang sigaw ni Dagsin Lagim ay umaling-awngaw sa loob ng bodega. Agad na tumahimik ang iilang nagbubulungang empleyado. Lumapit si Lacan, na ngayon ay si Leo, na may blankong ekspresyon. "Bakit po, Sir Dagsin?" Ngumisi si Dagsin, isang namangising hindi umaabot sa kanyang mga mata. Itinuro nito ang isang tore ng mga kahon ng delata sa isang sulok. "Gusto kong ayusin mo yan, isa-isa, at gusto kong makita na kumikinang ang sahig pagkatapos." Iyon ang pinakamabigat at pinakamaruming trabaho sa bodega. Isang trabahong karaniwang pinagtutulungan ng 3 tao. Isang malinaw na mensahe ng welcome to hell mula sa manager. Walang reklamong tumango si Lacan. "Masusunod po, sir." Habang buong araw siyang nagbubuhat, nag-aayos at naglilinis, pinakiramdaman niya ang paligid. Narinig niya ang mga pira-pirasong bulungan. Kawawa naman si Hiraya kahapon. "Wala tayong magagawa. Ganyan talaga si sir. Basta tayo. Yuko na lang para walang gulo." Ang Biyaya Bukid, Distrito Kulimlim,
ay isang kahariang pinamumunuan ng takot. Si Dagsin ang hari at ang mga empleyado ay mga aliping natutong manahimik para lang mabuhay. Ang bawat sulok ay may tenga at ang bawat ngiti ay may katumbas na pagbabantay. Sa kalagitnaan ng hapon, sinadya niyang dumaan malapit sa mga counter. Natagpuan niya ang hinahanap, si Hiraya. Nakaupo ito sa kanyang pwesto. Ang mga matay matamlay at nakapokus sa kanyang ginagawa. Ngunit halata ang bigat na kanyang dinadala. Mukhang hindi pa rin ito nakakatulog ng maayos. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makausap ito. Habang nagtutulak ng isang cart na puno ng mga kahon, sinadya niyang aksidenteng matabig ang isang maliit na display. Dahilan para mahulog ang ilang piraso malapit sa counter ni Hiraya. "Nako, pasensya na," sabi niya, habang mabilis na pinupulot ang mga gamit. Lumabas si Hiraya mula sa kanyang counter para tulungan siya. "Okay lang, sanay na kami dyan." "Leo nga pala," sabi ni Lakan. Iniabot ang isang kamay. "Bago lang dito." Tiningnan ni Hiraya ang kamay niya, pagkatapos ay ang kanyang mukha. May pag-aalinlangan sa mga mata nito. Hindi nito tinanggap ang kanyang kamay. Sa halip, yumuko ito at ipinagpatuloy ang pagpulot ng mga gamit. "Hiraya," simpleng sagot nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Salamat sa gamot kagabi. Magkano ba lahat? Babayaran kita kapag sumahod na ako." "Huwag mo nang isipin yun. Tulong ko na yun," sabi ni Lakan. "Hindi ako tumatanggap ng tulong mula sa hindi ko kilala." Mabilis na sagot nito bago tumayo at bumalik sa kanyang pwesto na parang may pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Naiwan si Lakan na nakaluhod. Hawak ang huling piraso ng delata. Naintindihan niya. Sa lugar na ito ang kabutihan ay isang bagay na kahina-hinala. Isang anomalya. Isang posibleng patibong. Pagkatapos ng kanyang shift, pagod at marumi, sumakay si Lakan sa kanyang totoong sasakyan. Isang mamahaling itim na sedan na nakaparada ilang kanto ang layo mula sa supermarket. Sa loob ng sasakyan, hinubad niya ang uniforme ng Leo at muling naging si Lakan diwa. Kinuha niya ang isang maliit na itim na kwaderno at isang pluma. Sinimulan niyang isulat ang lahat ng kanyang napansin. Systemic fear and intimidation. Employees are isolated, afraid to talk. Manager DL uses public humiliation as a tool. Hiraya A is wary, proud, and clearly in distress. She doesn't trust anyone. Isinara niya ang kwaderno. Ang problema ay mas malalim pa sa inaakala niya. Hindi ito matatapos sa pagpapatalsik lang sa isang manager. Kailangan niyang buwagin ang buong sistema ng takot na itinayo nito. At para magawa iyon, kailangan niya ng isang kakampi sa loob. Kailangan niya ang tiwala ni Hiraya. Samantala, sa loob ng supermarket bago magsara, tinawag ni Dagsin si Hiraya sa kanyang opisina. Isinara ni Dagsin ang pinto at ang nangiti sa kanyang mukha ay nagpataas ng balahibo ni Hiraya. "Alon," simula nito, umupo sa gilid ng kanyang mesa. "Napansin kong may bago kang kaibigan." Hindi umimik si Hiraya. Isang payo lang. Pagpapatuloy ni Dagsin. Ang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Sa gubat na ito, ang mga bagong dating ang unang kinakain. Huwag kang masyadong malapit sa bagong salta. Baka hindi mo magustuhan ang mangyari. Ang banta ay malinaw. Hindi nakatutok sa kanya, kundi sa lalaking nagngangalang Leo. At sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman ni Hiraya ang isang bagay bukod sa pagod at kalungkutan. Naramdaman niya ang takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa estrangherong sumubok na maging mabuti sa kanya. Ang mga salita ni Dagsin Lagim
ay parang multong bumubulong sa isipan ni Hiraya sa mga sumunod na araw. Huwag kang masyadong malapit sa bagong salta. Dahil doon, pilit niyang iniiwasan si Leo. Kapag nakikita niya itong papalapit, liliko siya sa ibang aisle. Kapag nagkakasalubong sila, yumuyuko siya at nagpapanggap na may hinahanap. Ngunit habang mas pilit niya itong iniiwasan, mas lalo naman siyang nagiging mausisa. May kakaiba sa lalaking ito. Hindi ito kumikilos tulad ng isang ordinaryong warehouse staff. Masyado itong tahimik, masyadong mapagmasid. At sa kabila ng pag-iwas niya, nakakahanap pa rin ito ng paraan para tulungan siya sa paraang hindi halata. Isang umaga, halos maputol na ang pasensya niya sa tulak-tulak niyang cart na may gulong na ayaw umikot ng maayos at lumilikha ng nakakairitang ingay. Iniwan niya ito saglit para ayusin ang display sa isang estante. Pagbalik niya, nawala na ang ingay. Sinubukan niyang itulak ang cart. Dumudulas na ito ng maayos na para bang bago. Sa ilalim ng gulong, may bakas ng langis. Lumingalinga siya. Sa di kalayuan, nakita niya si Leo na nagbubuhat ng kahon. Ngunit sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa labi nito bago ito muling tumalikod. Puso ni Hiraya, kumabog ka ba? At hindi lang iyon. Sa tuwing mapapansin ni Dagsin na tila nagkakalapit sila, palagi nitong ginigipit si Leo. Ipapabuhat ang pinakamabigat, ipapalinis ang pinakamarumi. Ngunit walang reklamo, si Leo. Tinitiis nito ang lahat ng may kakaibang dignidad na lalong nagpatindi ng pagtataka ni Hiraya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda, isang customer ang aksidenteng nakabangga sa kanyang display. Gumulong ang isang delata sa sahig. Sabay silang yumuko ni Leo na nagkataong naroon para pulutin ito. At sa isang saglit na yon, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Ang balat nito ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit ang haplos ay may kakaibang init. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay nag-init. "Salamat," nautal niyang sabi. "Walang anuman," sagot ni Leo. Ang boses ay bahagyang paos. Sa mga mata nito, may nakita siyang emosyon na hindi niya mapangalanan. Ngunit ang lahat ng maliliit na kilig at pagtataka ay nabahiran ng mas matinding pagdududa ng hapong iyon. Kailangan niyang kumuha ng stock sa bodega. Dahan-dahan siyang pumasok at narinig niya ang isang boses. Boses ni Leo. Pero iba ang tono, iba ang lengguwahe. Nagtago siya sa likod ng isang mataas na tumpok ng mga kahon. "That's unacceptable. I want a full report on my desk by tomorrow morning," sabi ni Leo sa kanyang cellphone. Ang Tagalog accent nito ay ganap na nawala. Napalitan ng isang perpekto at autoritatibong Ingles. "Execute the plan as we discussed. I don't want any excuses." Nanlamig si Hiraya. Sino ang kausap nito? Anong plano? Ang lalaking kaharap niya ilang minuto lang ang nakalipas ay tila ibang tao. Ang tindig nito ay hindi na tindig ng isang simpleng trabahador, kundi tindig ng isang taong sanay mag-utos, isang amo, isang boss. Mabilis at tahimik siyang umatras. Ang puso niya ay dumadagundong sa kaba. Sino ka ba talaga, Leo? Isa ka bang espiya ng kumpanya? O baka naman, mas malala pa. Ang takot na naramdaman niya ay nagpatuloy hanggang sa pag-uwi. Pakiramdam niya, nalagay siya sa isang sitwasyong hindi niya maintindihan. Isang sitwasyong mapanganib. Pagdating niya sa employee's locker room para kunin ang kanyang mga gamit, bumungad sa kanya ang isa pang sorpresa. Sa siwang ng pinto ng kanyang locker, may isang puting sobre na nakaipit. Walang pangalan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang 500 piso. Eksakto sa halagang tinanggal ni Dagsin sa sahod niya noong nakaraang araw. At sa ilalim ng pera, may isang maliit na papel na nakatupi.
Binuksan niya ito. Nakasulat sa pamilyar ngunit maayos na sulat kamay ang tatlong salita. Huwag kang susuko. Napahawak siya sa kanyang bibig. Tumingin siya sa paligid ngunit wala ng ibang tao. Ang pera, ang sulat, ang mga lihim na tulong, ang misteryosong tawag sa telepono. Lahat ay tumuturo sa iisang tao. Ngunit ang tanong sa isip ni Hiraya ay hindi na lang kung sino siya. Ang tanong na ngayon ay, kakampi ba siya o kaaway? Natapos na ang oras ng pagmamasid. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Lakan Diwa sa kanyang sarili. Sa loob ng halos 1 linggo bilang Leo, sapat na ang kanyang nakita at narinig. Ang Biyaya Bukid, Distrito Kulimlim, ay hindi lang isang sangay na nalulugi. Ito ay isang sugat na puno ng nana. At si Dagsin Lagim ang impeksyong kumakalat dito. Ang pag-iwas ni Hiraya matapos niyang iwan ng pera ay ang huling kumpirmasyong kailangan niya. Tinakot ito ni Dagsin. Ang kabutihan ay itinuturing na banta. Ang pagtulong ay isang krimen. Hindi na pwedeng idaan sa pahiwatig. Hindi na uubra ang mga lihim na tulong. Kung gusto niyang linisin ang lugar na ito, kailangan niya ng kakampi sa loob. 1 taong may sapat na dahilan para lumaban. Kailangan niya si Hiraya. Kinabukasan, nag-iwan siya ng isang maliit na nakatuping papel sa ibabaw ng lunchbox ni Hiraya sa break room. Walang pangalan. Isang address lang ng isang maliit na kapihan, 3 kanto mula sa supermarket, at 1 oras, 7 p.m. Sa ilalim nakasulat, mahalaga, mag-isa kang pumunta. Buong araw, pinagmasdan niya si Hiraya mula sa malayo. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito nang mabasa ang sulat, ang pag-aalinlangan sa mga mata nito sa tuwing sila'y magkakasalubong. Hindi siya sigurado kung darating ito, ngunit kailangan niyang subukan. 7:00 ng gabi, sa isang tahimik na sulok ng kapihan sa kanto, umupo si Lakan habang pinapaikot-ikot ang isang tasa ng mainit na kape. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. 7:10. 7:15, nagsisimula na siyang mawalan ng pag-asa nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Hiraya. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at pantalon, ang buhok ay nakatali at ang mga matay alisto. Sinusuri ang buong paligid. Nang makita siya nito, dahan-dahan itong lumapit at umupo sa silyang nasa harapan niya, nag-iiwan ng espasyo na parabang handang tumakbo anumang oras. Anong kailangan mo? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Huminga ng malalim si Lakan. Hiraya, alam kong naguguluhan ka at natatakot, pero kailangan kitang makausap. Tungkol saan? Tungkol kay Dagsin. Tungkol sa lahat ng ginagawa niya sa inyo. Napangisi si Hiraya, isang ngising may halong pait. At anong pakialam mo doon? Isa ka lang namang bagong salta. Hindi ako ordinaryong empleyado. Pag-amin ni Lakan, pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Inilabas niya ang kanyang wallet, ngunit sa halip na pera, isang ID ang kinuha niya. Isang pekeng ID, ngunit sapat na para maging kapani-paniwala. Leo Reyes, Internal Affairs Investigator mula sa head office ng Biyaya Bukid. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Investigator? Head office? Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang matatas na Ingles, ang autoritatibong kilos, ang pera. Matagal na naming minamanmanan ang branch na to dahil sa mga financial discrepancies, pagsisinungaling ni Lakan. Pero kailangan ko ng testimonya mula sa loob. Kailangan ko ng ebidensya. Umiling si Hiraya. Delikado yan. Alam mo ba kung anong kayang gawin ni Sir Dagsin? Mawawalan ako ng trabaho. Paano na ang anak ko? Siya nga ang dahilan kung bakit kailangan mong lumaban. Sabi ni Lakan. Ang mga matay nakatitig sa kanya.
puno ng sinseridad. Hiraya, nakita ko ang ginawa niya sa'yo. Narinig ko ang mga bulungan ng iba. Hanggang kailan ninyo to titiisin? Ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dignidad ninyo. Para sa kinabukasan ni Ginhawa, para makita niya na ang nanay niya ay hindi nagpatalo sa takot. Ang mga salitang yon ay tumama sa puso ni Hiraya. Dignidad. Paglaban. Mga salitang matagal na niyang ibinaon sa limot. Nakita ni Lakan ang paglambot ng ekspresyon nito, ang luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Inilabas niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag sa mesa. Isang ballpen. Mukhang ordinaryo, ngunit may maliit na butas sa itaas. Isa itong recording device. Paliwanag ni Lakan. Ang kailangan lang nating gawin ay mapagsalita siya. Kailangan nating makuha sa tape ang pag-amin niya sa mga ginagawa niya, ang pangingikil, ang mga banta, kahit ano. Tinitigan ni Hiraya ang ballpen na parabang isa itong ahas. Iyon ang simbolo ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Ngunit yun din ang simbolo ng kanyang tanging pag-asa. Matagal siyang natahimik. Sa isip niya, naglalaro ang mukha ng nagkakasakit niyang anak at ang mapanuyang mukha ni Dagsin. Sa wakas, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at kinuha ang ballpen. Humigpit ang hawak niya rito. Tumingin siya kay Lakan. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong apoy ng determinasyon. Sige, bulong niya. Ano ang plano? Isang ngangiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Lakan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang pag-asa. May kakampi na siya. Ngunit habang nagsisimula silang magplano, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Hiraya. Isang text message mula sa isa niyang katrabaho. Uy, nabasa mo na ba? Nag-announce si Sir Dagsin. May surprise inventory check daw bukas. Lahat daw kailangan magstay ng late. Bawal umuwi. Nagkatinginan sina Lakan at Hiraya. Ang bagong silang na pag-asa ay agad na binalot ng anino ng panganib. Isang bitag ba ito, alam na ba ni Dagsin? Ang bigat ng ballpen sa bulsa ni Hiraya ay mas mabigat pa kaysa sa 100 kilong sako ng bigas. Bawat segundo ng surprise inventory check ni Dagsin Lagim ay parang isang mabagal na torture. Ang hangin sa loob ng supermarket ay siksik sa pagod at tensyon. Habang ang ibang empleyado ay nagrereklamo ng pabulong, si Hiraya naman ay halos hindi na humihinga. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bawat kabog ay isang tanong. Ito na ba? Ito na ba ang tamang oras? Sa kabilang dulo ng bodega, nakita niya si Leo na aksidenteng naibagsak ang isang mataas na tumpok ng mga toilet paper rolls. Agad na natuon ang atensyon ni Dagsin at ng ilang security personnel doon. Iyon na ang hudyat. Nanginginig ang mga tuhod, naglakad si Hiraya patungo sa opisina ni Dagsin na pansamantalang naiwang walang tao. Ang plano nila ni Leo ay simple. Gagawa siya ng eksena para magkaroon ng dahilan si Hiraya na pumasok sa opisina at magmakaawa kay Dagsin. Umaasa silang sa galit nito, may masasabi itong magpapatunay sa kanyang mga krimen. Pumasok siya at umupo sa silyang nasa tapat ng mesa ng manager. Hinintay itong bumalik. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang bomba na malapit ng sumabog. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Dagsin at sa pagkakita sa kanya, hindi ito nagulat. Sa halip, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isinara nito ang pinto. Hiraya, sabi nito sa isang boses na nakakapanindig balahibo sa sobrang kalmado. Kanina pa kita hinihintay. Nanlamig si Hiraya. Alam niya. Sir, simula niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Gusto ko lang po sanang makiusap ulit tungkol sa sahod ko. Umupo si Dagsin sa kanyang silya
Ipinag-krus ang mga daliri sa ibabaw ng mesa at tinitigan siya. Oo, ang 500 piso. Alam mo, Hiraya, sa mundong ito, ang pinakamahalagang bagay ay tiwala. Naglakad ito paikot sa mesa at tumayo sa kanyang likuran. Naramdaman ni Hiraya ang hininga nito malapit sa kanyang tainga. Ang pagtitiwala, Hiraya, parang salamin. Kapag nabasag, mahirap nang buuin. Nakakaintindi ka ba? Ang bawat salita ay may dalang bigat, isang babala. Hinawakan ni Hiraya ang ballpen sa kanyang bulsa. Ang daliri niya ay nasa ibabaw ng maliit na record button. Ito na. Kailangan niyang subukan. Hindi ko po maintindihan, sir. Ang sa akin lang po, kailangan ko po ng pera para sa anak ko. Hindi po makatarungan na, shhh, putol nito sa kanya. Habang inilalapag ang isang sobre sa mesa sa harap niya. Huwag na nating pag-usapan ang hustisya. Heto, sayo na ang 500 mo. Ituring mo na lang na tulong ko sa anak mo. Ang gusto ko lang, gawin mo ng tama ang trabaho mo. Iwasan mo ang mga masasamang impluensya, lalo na yung mga bago. Natigilan si Hiraya. Ang kanyang inihandang mga salita, ang kanyang tapang, lahat ay naglaho. Tinalo siya ni Dagsin sa sarili niyang laro. Walang sigaw, walang pag-amin. Tanging isang matamis at makamandag na pagbabanta. Ang nai-record ng ballpen ay pawang kabutihan ng isang mapagmalasakit na manager. Sige na, sabi nito. Bumalik ka na sa trabaho at itapon mo na yung ballpen mo. Mukhang paubos na ang tinta. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig. Tumayo si Hiraya at nagmamadaling lumabas ng opisina. Ang puso'y puno ng pagkatalo at matinding takot. Nang matapos ang inventory check, sa madilim na eskinita sa likod ng supermarket, hinintay niya si Leo. Nang dumating ito, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Bitag yun! Nanginginig niyang sabi. Ang mga luhay nagbabadyang tumulo. Alam niya, Leo, alam niya ang lahat. Pinaglaruan niya lang ako. Kalma lang, Hiraya, sabi ni Lakan. Hinawakan siya sa braso, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Anong kalma lang? Halos mamatay ako sa takot doon. Akala ko ba'y plano ito? Buhay ng anak ko ang nakataya rito. Paano kung may gawin siya sa amin? Hindi yun mangyayari, maring sabi ni Lakan. Nabigo tayo ngayon, oo. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang laban. Mas naging malinaw lang na kailangan nating mas mag-ingat. Wala nang susunod pa, sigaw ni Hiraya. Ayoko na. Masyadong mapanganib. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan si Lakan sa gitna ng dilim. Ang kanilang unang pagsasanib-puwersa ay natapos sa isang mapait na pagkatalo. Pagod ang katawan at isipan, binuksan ni Hiraya ang pinto ng kanyang maliit na apartment. Ang tanging gusto niya ay yakapin ang kanyang anak at kalimutan ang gabing iyon. Ngunit sa kanyang paghakbang papasok, may natapakan siyang isang bagay sa sahig. Isang puting sobre na isinilid sa ilalim ng pinto. Kinakabahang pinulot niya ito. Hindi ito sobre ng sahod. Masyadong magaan. Binuksan niya ito. Ang laman ay hindi sulat. Ito ay isang litrato. Isang litrato ni Ginhawa, nakangiting naglalaro sa palaruan ng kanyang eskwelahan. Isang litratong kuha mula sa malayo. Sa ilalim ng litrato, may isang pangungusap na nakasulat sa makinilya. Ang galing ng anak mo. Huwag nating hayaang may masamang mangyari sa kanya. Ang sobre ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mga binti ay nanghina at napasalampak siya sa sahig. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Hindi na ito tungkol sa pera. Personal na ito. At ang banta ay malinaw. Ang pinakamamahal niyang yaman, ang kanyang anak, ay nasa panganib na. Tapos na ang pagpapanggap. Iyon ang tanging nasa isip nila Kandiwa.
habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan palayo sa madilim na eskinita. Ang imahe ng takot sa mga mata ni Hiraya at ang kwento nito tungkol sa litrato ng kanyang anak ay parang gasolinang sumusunog sa kanyang galit. Lumampas na si Dagsin sa guhit. Hindi na ito simpleng pagnanakaw sa kumpanya. Ito ay terorismo laban sa sarili niyang mga empleyado. Hindi na siya si Leo, ang tahimik na staff ng bodega. Ngayong gabi, siya si Lakan Diwa, ang CEO. At gagamitin niya ang lahat ng kapangyarihan niya para durugin ang halimaw na namumugad sa sarili niyang pamamahay. Imbes na umuwi, dumiretso siya sa Biyaya Bukid Corporate Tower. Ang gusaling salamin at bakal na yon ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa itong toring may nakatagong kabulukan. Sa kanyang opisina, sa pinakamataas na palapag, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagsimula siyang maghukay. Ang target niya? Lahat ng bagay na may kinalaman kay Dagsin Lagim at sa operasyon ng Distrito Kulimlim Branch. Mga financial report, mga lumang performance review, mga reklamo ng empleyado na posibleng hindi nakarating sa kanya. Mga oras ang lumipas. Ang tanging naririnig ay ang kaluskos ng mga papel at ang pag-type sa kanyang keyboard. Ngunit wala. Malinis ang record ni Dagsin, masyadong malinis. Lahat ng pagbawas sa sahod, lahat ng pagtitipid ay may katumbas na dokumento, may pirma at sumusunod sa isang branch profitability protocol. Napahilamos si Lakan sa kanyang mukha. Ang pagkadismaya ay unti-unting pumapatay sa kanyang galit. Paanong nangyayari ito? Paanong nagagawang legal ng isang demonyo ang kanyang mga gawain? Napatingin siya sa isang malaking larawan na nakasabit sa dingding ng kanyang opisina. Isang larawan ng kanyang yumaong ama, si Don Ricardo Diwa, ang nagtatag ng Biyaya Bukid. Isang lalaking tinitingala niya, ang kanyang idolo. Naalala niya ang palaging sinasabi nito, ang Biyaya Bukid ay hindi lang negosyo. Ito ay pamilya. At ang pamilya, inaalagaan. Biglang may pumasok sa kanyang isip. Ang protocol. Saan nanggaling ang protocol na yon? Muli siyang bumalik sa mga digital archive ng kumpanya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim ang kanyang hinanap. Mga direktiba mula 10 taon na ang nakalipas. Mga polisiya mula sa panahon pa ng kanyang ama. At doon, sa isang folder na may titulong Operational Efficiency Directives 2012, natagpuan niya ito. Natagpuan niya ang pinagmulan ng lahat. Isang polisiya na isinulat at nilagdaan mismo ng kanyang ama. Isang polisiyang nagbibigay ng halos walang limitasyong kapangyarihan sa mga store manager na bawasan ang mga gastusin base sa kanilang sariling pagpapasya para mapataas ang kita ng branch. Layunin nitong magbigay ng autonomiya, ngunit sa maling mga kamay, ito ay isang lisensya para mang-abuso. Bawat salita sa dokumento ay parang sampal sa mukha ni Lakan. Naintindihan na niya ngayon. Hindi sinisira ni Dagsin ang mga patakaran. Ginagamit niya ang mga ito. Ginamit niya ang isang lumang polisiya, isang butas, sa sistema na iniwan ng sarili niyang ama para gawing legal ang kanyang kasamaan. Napatingin siyang muli sa larawan ng kanyang ama. Ang dating paghanga ay napalitan ng isang mapait na pagkadismaya. Ang halimaw na si Dagsin Lagim ay hindi basta-basta sumulpot. Ito ay nilikha. Nilikha ng isang sistemang may depekto. Ang kasalanan ni Dagsin ay kasalanan din ng kanyang ama. Ang anino ni Dagsin Lagim ay isinilang mula sa anino ng sarili niyang ama. Habang iniisip niya ang bigat ng katotohanan ito, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero, ngunit alam niya kung kanino ito. Si Hiraya. Leo? Ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng matinding takot. Leo, tulungan mo ako. Hiraya, anong nangyayari? Mabilis na tanong ni Lakan,
tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Si Sir Dagsin. Pinaratangan niya akong nagnakaw. Naglagay siya ng pera sa bag ko. Papunta na ang mga gwardiya dito sa counter ko para kunin ako. Sa isang iglap, ang lahat ng pagkadismaya at galit ni Lakan ay nagkristal sa isang bagay lang. Isang malamig at nakakamatay na determinasyon. Ang kasalanan ng kanyang ama ay tatapusin niya ngayon. Nabitawan ni Hiraya ang telepono. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na dagundong ng sarili niyang puso. Isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Isang digmaang alam niyang talo na siya bago pa man magsimula. Ilang segundo pa lang, dumating na sila. 2 gwardiyang may seryosong mukha. Kasunod si Dagsin Lagim na may ekspresyon ng isang nag-aalalang ama. Isang maskarang perpektong isinuot. Hiraya, malungkot na sabi ni Dagsin, sapat na para marinig ng lahat ng usyoserong nagkukumpulan sa paligid. May nag-report na may nawawalang pera sa kumpanya. Ayoko sanang maniwala, pero kailangan naming sundin ang protocol. Wala akong ninakaw, sigaw ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig. Walang nagsasabing may kinuha ka. Malumanay na sagot ni Dagsin. Titingnan lang namin ang mga gamit mo para malinis ang pangalan mo. Sa hudyat ni Dagsin, kinuha ng isang gwardiya ang bag ni Hiraya. Sa harap ng lahat, binuksan ito at itinihaya ang laman sa ibabaw ng counter. Nahulog ang luma niyang pitaka, ang sukli, ang panyo, at isang makapal na bungkos ng 1,000 piso nakatali ng goma. Ang eksaktong halaga ng nawawalang benta mula sa kabilang counter. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga nakapaligid. Hindi sa akin yan! Desperadong sigaw ni Hiraya. Ang mga luhay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Hindi sa akin yan! Pakana niya to! Nilagay niya yan dyan! Itinuro niya si Dagsin, ngunit ang mukha ni Dagsin ay puno ng pagkadismaya. Hiraya, nakakalungkot ito. Matapos kitang tulungan, ito pa ang isusukli mo? Iyon na ang pinal na pako sa kanyang kabaong. Ang mga tingin sa paligid ay nagbago. Ang dating pagtataka ay naging panghuhusga. Ang mga kasamahan niya sa trabaho, ang mga taong kasabay niyang kumain at tumawa, ay nakatingin sa kanya na para bang isa siyang basura. Nakita niya ang awa sa mata ng iilan, ngunit mas marami ang pandidiri. Sinubukan niyang hanapin ang mukha ni Leo sa gitna ng mga tao. Nasaan ka? Nasaan ka na ngayong kailangan kita? Ngunit wala ito. Walang anino ni Leo. Walang kakampi. Nag-iisa siya. Ilabas niyo na siya. Utos ni Dagsin sa mga gwardiya. Hawak sa magkabilang braso, kinaladkad si Hiraya palabas ng supermarket. Ang bawat hakbang ay isang kahihiyan. Ang walk of shame. Dinaanan niya ang mga customer na nakatingin, ang mga kapwa-empleyadong nagbubulungan. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya. Ang kanyang dignidad ay hinubad at tinapaktapakan sa sahig na pinagpaguran niya. Paglabas nila, nagsimulang pumatak ang ulan. Binitawan siya ng mga gwardiya sa gilid ng kalsada na para bang isang basahan. "Huwag ka nang magpapakita rito," sabi ng isa bago sila pumasok muli sa loob at isara ang pinto. Naiwan si Hiraya sa ilalim ng buhos ng ulan. Wala na. Wala nang trabaho. Wala nang sahod. Wala nang pambili ng gamot. Ang kanyang pangalan, dinungisan. Ang kanyang kinabukasan, winasak. At ang taong pinagkatiwalaan niya, ang nag-iisang sinag ng pag-asa, ay naglaho ng parang bula. Nagsimula siyang maglakad nang walang patutunguhan. Ang damit niya'y basang-basa. Ang mga luhay humahalo sa tubig ulan. Napaupo siya sa isang waiting shed, niyakap ang kanyang mga tuhod
At doon humagulgol ng walang tigil. Ang sakit, ang galit, ang kahihiyan, ang pakiramdam ng pagkakanulo. Lahat ay bumuhos mula sa kanya. Wala nang natira. Habang nakayuko siya roon, may isang liwanag na tumama sa kanya. Isang pares ng nagliliwanag na headlight. Huminto sa kanyang tapat ang isang makintab at mamahaling itim na kotse. Isang sasakyang hindi nababagay sa maruming kalye ng distrito kulimlim. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa backseat. At sa loob, nakita niya siya. Nakita niya si Leo. Ngunit hindi na ito si Leo. Ang gusgusing uniforme ay napalitan ng isang mamahaling business suit. Ang buhok na dati bahagyang magulo ay maayos na nakasuklay. At ang mga mata nito ay hindi na mata ng isang ordinaryong empleyado. Ang mga ito'y mata ng isang taong may kapangyarihan, puno ng awtoridad, at isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Galit. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpatigil ng mundo. Hiraya, sumakay ka. Kailangan nating mag-usap. Ang loob ng kotse ay kabaligtaran ng mundo sa labas. Tahimik, mainit, at tuyo. Ngunit para kay Hiraya, ang katahimikan sa loob ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan sa supermarket kanina. Hindi siya makatingin sa lalaking katabi niya. Ang Leo na kilala niya ay simple, medyo magaspang, ngunit may kabaitan. Ang lalaking ito ay Eve. Ang amoy ng kanyang pabango ay amoy mayaman. Ang kinis ng kanyang damit ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ang presensya niya ay bumabalot sa buong sasakyan. Sino ka? Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Hiraya. Ang boses niya ay basag at puno ng pagtatampo. Hindi agad sumagot ang lalaki. Inutusan nito ang driver na magmaneho pa ikot-ikot muna. Pagkatapos, humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at puno ng pagsisisi. Lakandiwa ang pangalan ko. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Hiraya. Diwa, ang apelyido ng mga nagmamay-ari ng Biyaya Bukid. Ako ang CEO ng Biyaya Bukid Supermart. Kung may natitira pang lakas si Hiraya, marahil ay tumawa siya ng malakas. Isang CEO, nagtatrabaho sa bodega, nagpapanggap na kaawa-awa. Ang lahat ng nangyari ay parang isang masamang biro. CEO, umulit siya. Ang pait ay hindi maitago. Napakagaling mo namang CEO. Hinayaan mong mangyari ang lahat ng to. Hinayaan mo akong mapahiya. Hinayaan mong yurakan ang pangalan ko. Nasaan ka kanina na noong kailangan kita? Wala akong magawa kanina, Hiraya. Mahinahong sabi ni Lakan. Kung umeksena ako bilang si Leo, wala ring mangyayari. Kung umeksena ako bilang CEO, nang walang matibay na ebidensya, makakahanap lang ng paraan si Dagsin para makalusot. Kailangan kong hintayin ang tamang pagkakataon. Tamang pagkakataon? Sigaw niya. Ang galit ay bumubulusok na. Habang naghihintay ka ng tamang pagkakataon mo, wasak na ang buhay ko. Anong sasabihin ko sa anak ko? Na ang nanay niya ay isang magnanakaw? Hindi umiwas ng tingin si Lakan. Tinanggap niya ang bawat salita, ang bawat patak ng galit ni Hiraya. Alam ko, sabi niya, at wala akong sapat na salita para humingi ng tawad. Pero maniwala ka sa akin, hindi ako tumigil. Habang nangyayari yun sa'yo, ginamit ko ang oras para mahanap ang lahat ng kailangan ko. Kinuha ni Lakan ang isang folder mula sa kanyang tabi at ibinigay ito kay Hiraya. Tingnan mo. Nag-aalangang binuksan ito ni Hiraya. Sa loob, nakita niya ang mga kopya ng mga dokumento, mga financial statement at naka-highlight ang isang lumang pulisya. Ang lahat ng ginagawa ni Dagsin, paliwanag ni Lakan, ay isinasandal niya sa isang lumang patakaran na ginawa pa ng tatay ko. Isang butas sa sistema na ginamit niya para maging legal ang pagnanakaw niya. Hindi ko siya basta-basta matatanggal
Dahil lang sa reklamo, kailangan ko siyang hulihin sa akto sa isang paraan na hindi na siya makakapalag pa. Tumingin sila kan sa kanya, ang mga matay nag-aapoy sa determinasyon. At para magawa yon, kailangan pa rin kita, Hiraya. Kailangan ko ang tapang mo para sa isang huling pagkakataon. Natahimik si Hiraya. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng pagsisiyasat, ginawa nito ang lahat para malaman ang katotohanan. Hindi siya pinabayaan. Naghahanda lang ito para sa mas malaking laban. Ano? Ano ang plano? Tanong niya. Ang boses ay mas kalmado na. Babalik ka bukas, sabi ni Lakan na ikinagulat ni Hiraya. Babalik ka kay Dagsin, pero sa pagkakataong ito, hindi ka magmamakaawa. Aarte kang talunan at susubukan mong makipag-ayos sa kanya. Sasabihin mong handa kang manahimik at umalis. Basta bigyan kanya ng pera at rekomendasyon. Hahayaan natin siyang magsalita. Hahayaan natin siyang umamin sa lahat sa pag-aakalang hawak ka na niya sa leeg. Paano kung hindi siya magsalita? Magsasalita siya, tiyak na sabi ni Lakan. Ang mga taong tulad ni Dagsin, gustong-gusto nilang ipamukha ang kanilang tagumpay. At sa pagkakataong yon, ang buong executive committee ng Biyaya Bukid ay makikinig. Isinara ni Hiraya ang folder. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit sa ilalim ng takot, may ibang tumutubo. Isang kakaibang tiwala. Tiningnan niya ang CEO sa kanyang tabi. Ang lalaking nagpanggap na mahirap para lang malaman ang katotohanan. Ang lalaking handang isugal ang lahat para sa tama. Ang tunay na hari ng Biyaya Bukid. Tumango siya. Gagawin ko. Kinabukasan, sa opisina ni Dagsin Lagim, may kumatok sa pinto. Pasok, sabi niya, abala sa pagpirma ng mga papel. Bumukas ang pinto. Pumasok si Hiraya Alon. Napangiti si Dagsin. Ang daga ay bumalik sa kulungan ng pusa. Akala ko ba sinabi kong huwag ka nang magpapakita rito? Kailangan nating mag-usap, sir, sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado. Kasabay nito, sa isang conference room sa head office, nakaupo sila Kandiwa sa harap ng isang malaking screen kasama ang lahat ng pinakamataas na opisyal ng kumpanya. Sa screen, ang nakikita nila ay isang live feed mula sa isang CCTV camera sa opisina ni Dagsin. Ang audio ay malinaw na malinaw mula sa isang maliit na recording device na nakakabit sa damit ni Hiraya. Nagsisimula na ang huling akto. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakatanggap ng email si Dagsin sa kanyang computer. Isang opisyal na memo. Subject: Surprise Branch Visit. 2. Dagsin Lagim, Store Manager. From Office of the SO. Please be advised that the Chief Operating Officer and his team will be conducting a surprise inspection of your branch tomorrow, approximately 10 a.m. Napangisi si Dagsin. Isang inspeksyon. Tamang-tama. Matapos niyang kausapin si Hiraya, magkakaroon siya ng sapat na oras para ihanda ang pinakamagandang pagtatanghal ng kanyang buhay para sa mga taga-head office. Hindi niya alam na ang paghuhukom sa kanya ay hindi mangyayari bukas. Nagsimula na ito ngayon. Ang opisina ni Dagsin Lagim ay ang kanyang kaharian. At sa kahariang ito, siya ang batas. Ang pagbabalik ni Hiraya sa kanyang paningin ay ang huling pagpapatunay ng kanyang absolutong kapangyarihan. Maupo ka, sabi niya. Iginewang ang kamay patungo sa silya na para bang isang haring nag-uutos sa isang pulubi. Umupo si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang kandungan, mahigpit na magkahawak para pigilan ang panginginig. Sa ilalim ng kanyang blusa, ang maliit na mikropono
na ikinabit ni Lakan ay tila isang malamig na piraso ng yelo na nakadikit sa kanyang balat. Anong kailangan mo, Hiraya? Akala ko ba malinaw na ang usapan natin? Tanong ni Dagsin, may halong pagkasuya. Gusto ko lang pong makipag-ayos, sabi ni Hiraya. Pinanatiling mababa at tila talunan ang kanyang boses. Alam ko na po, talo na ako. Pero may anak po akong kailangang buhayin. Hindi po ako pwedeng magkaroon ng record ng pagnanakaw. Napangisi si Dagsin. Ito ang musikang gusto niyang marinig. At ano ang gusto mong mangyari? Babawiin ko po lahat ng sinabi ko laban sa inyo, sabi ni Hiraya. Sasabihin kong nagkamali lang ako. Aalis ako ng tahimik. Ang kailangan ko lang po ay kaunting pera para makapagsimula at isang assurance na hindi niyo ako idedemanda. Tumawa si Dagsin, isang tawang malakas at puno ng pagmamalaki. Tumayo ito at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng opisina. Alam mo, Hiraya, yan ang gusto ko sa'yo. Praktikal ka, pero kulang ang alok mo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminto ito sa harap niya, yumuko hanggang sa maging magka-level ang kanilang mga mukha. Gusto kong aminin mo sa sulat na ikaw ang nagnakaw, para kung sakaling maisipan mong magsalita sa hinaharap, may hawak akong panlaban sa'yo. Sa conference room, napakuyom ng kamao si Lakan. Ang mga executive na kasama niya ay tahimik na nanonood. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam. Pero sir, wala naman po talaga akong ninakaw. Pabulong na sabi ni Hiraya. Detalye na lang yan, sabi ni Dagsin at muling tumayo ng tuwid. Ganyan talaga ang laro dito, Hiraya. Ang mga tulad ninyo ay ipinanganak para maging tuntungan. At ang mga tulad ko, kami ang umaapak. Pero bakit, sir? Bakit kailangan ganito? Ang biyaya bukid ay itinayo sa prinsipyo ng pagiging pamilya. Muli na namang tumawa si Dagsin. Pamilya? Gising, Hiraya. Ang kumpanyang ito, tulad ng lahat ng iba pa, ay itinayo sa pera. Ang matandang diwa, oo, mabait siya. Masyadong mabait. Ang kabaitan niya ang dahilan kung bakit muntik nang malugi ang branch na to noon. Ako ang nagligtas dito. Yung patakaran niya, yung sinasabi niyang branch profitability protocol, ginamit ko yon. Piniga ko ang bawat sentimo mula sa mga empleyadong tulad mo para magmukhang maganda ang mga numero. At nagustuhan yon ng head office. Binigyan nila ako ng bonus para doon. Vindication. Iyon ang naramdaman ni Lakan. Ang pag-amin, mas malinaw pa sa sikat ng araw. Kaya yung mga bawas sa sahod, yung mga pinapagawa kong overtime na walang bayad, lahat yun ay para sa ikabubuti ng kumpanya. Pagmamalaki pa ni Dagsin. Kaya huwag kang umarte na parang biktima ka. Isa ka lang maliit na piyesa sa mas malaking laro. At ngayon, tapos na ang laro mo. Hindi pa. Isang boses ang nagsalita mula sa may pinto. Sabay na napalingon si Hiraya at Dagsin. Nakatayo roon si Lakan Diwa, hindi bilang si Leo, kundi sa kanyang buong anyo bilang CEO. Sa likod niya, nakatayo ang dalawang security personnel ng head office at ang chief operating officer. Ang mukha ni Dagsin ay nag-iba ng kulay mula sa pagkapula sa galit hanggang sa pagkaputla sa takot. Sa Sir Diwa, anong ginagawa ninyo rito? Ang sabi sa memo. Ang memo ay isang paalis na regalo, Dagsin. Malamig na sabi ni Lakan. Itinuro niya ang isang maliit na speaker na dala ng isang gwardiya, kung saan malinaw na umalingaw-ngaw ang huling sinabi ni Dagsin. Isa ka lang maliit na piyesa. Nanigas si Dagsin. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Lakan, patungo kay Hiraya, at sa wakas, naintindihan niya ang lahat. Ang babaeng akala niya'y isang daga ay isa palang pain. Lahat ng sinabi mo, pagpapatuloy ni Lakan, habang dahan-dahang lumalakad papasok, ay narinig ng buong executive committee.
Ang pag-amin mo sa pangingikil, sa paggamit sa pulisiya ng aking ama para sa pansarili mong interes at sa paninira ng buhay ng mga empleyado ko. Lumapit si Lakan kay Hiraya at tinulungan itong tumayo. Ipinakita niya rito ang respeto na hindi kailanman ibinigay ni Dagsin. Pagkatapos, humarap siya sa nanlulumong manager. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay parang isang hatol. Dagsin lagim. Sa harap ng lahat ng ebidensyang ito, you are fired. Habang papalapit ang mga gwardiya para kunin si Dagsin, tumingin si Lakan kay Hiraya. Sa mga mata nito, nakita niya ang luhang dumadaloy. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng tagumpay at ng katarungan. Nang kinaladkad ng mga gwardiya si Dagsin lagim palabas ng kanyang opisina, tila may isang mabigat na ulap ang biglang nawala sa buong supermarket. Ang mga empleyadong kanina'y takot na nakasilip lang ay dahan-dahang lumabas. Ang kanilang mga muka ay pinaghalong pagkabigla, pagkalito, at hindi makapaniwalang kagalakan. Tumayo sila kandiwa sa gitna ng lahat. Ang kanyang presensya ay hindi na nangangailangan ng pagpapanggap. Siya ang may-ari. Siya ang leader. At ngayon, oras na para ayusin ang kanyang nasirang pamamahay. Ilang oras ang lumipas, tinipon ni Lakan ang lahat ng empleyado ng Distrito Kulimlim Branch. Sa parehong lugar kung saan si Hiraya ay ipinahiya, ngayon ay isang bagong pagpupulong ang nagaganap. Tumayo si Lakan sa harap nila, hindi bilang isang galit na CEO, kundi bilang isang taong may malalim na pagsisisi. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Ako si Lakan Diwa, at sa ngalan ng Biyaya Bukid, at sa ngalan ng aking yumaong ama, humihingi ako ng paumanhin. Isang bulungan ng pagtataka ang gumapang sa mga empleyado. Humihingi ako ng paumanhin. Pag-ulit niya, dahil ang sistemang dapat ay nagpoprotekta sa inyo, ang siya pang ginamit para kayo'y abusuhin. Humihingi ako ng paumanhin dahil sa aking pagkukulang na makita ang kabulukang ito ng mas maaga. Ipinahayag niya ang mga bagong reforma. Isang kumpletong pag-aaral sa lahat ng pulisiya ng kumpanya. Isang bago at anonymous na sistema para sa mga reklamo na direktang mapupunta sa kanyang opisina at isang pangakong hinding-hindi na muling mangyayari ang nangyari sa ilalim ni Dagsin. Ang mga pagbabagong ito, pagpapatuloy niya, ay hindi magiging posible kung wala ang pambihirang katapangan ng isa sa inyo. Lumingon siya at hinanap ng kanyang mga mata si Hiraya, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Sa harap ninyong lahat, gusto kong bigyan ng pinakamataas na parangal si Hiraya Ahalon. Lahat ng mga mata ay napunta kay Hiraya. Sa gitna ng pananakot at kawalan ng pag-asa, pinili niyang tumayo para sa tama. Sabi ni Lakan, ang boses ay puno ng paghanga. Ipinakita niya sa ating lahat na ang isang boses, gaano man kaliit, ay may kakayahang baguhin ang lahat. Siya ang kumakatawan sa tunay na diwa ng Biyaya Bukid. Isang empleyado ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong supermarket ay napuno ng isang malakas at taos-pusong palakpakan para kay Hiraya. Ang kanyang mga katrabaho na dati tumitingin sa kanya nang may paghuhusga ay lumapit ngayon para yakapin siya, para magpasalamat sa kanya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito'y luha ng kagalakan. Dahil dito, pagtatapos ni Lakan, epektibo ngayong araw, itinalaga ko si Hiraya Alon bilang bagong store supervisor ng Biyaya Bukid, Distrito Kulimlim. Mami, makalipas ang isang linggo, sa maliit na apartment ni Hiraya,
Ang amoy ng nilagang manok ay pumupuno sa hangin. Si Ginhawa, na masigla na at namumula na ang mga pisngi, ay tumatawa ng malakas habang nakikipaglaro ng eroplanuhan sa sahig. Ang kanyang kalaro, sila Kandiwa, na nakalilis ang manggas ng kanyang polo at walang bakas ng pagiging CEO sa kanyang kilos. Mula sa kusina, pinanood sila ni Hiraya. Isang ngiting hindi na kailangang pilitin ang nasa kanyang mga labi. Pagkatapos ng lahat ng unos, sa wakas, dumating na ang Ginhawa. Nang gabi ring iyon, matapos matulog si Ginhawa, sabay silang tumayo sa maliit na balkonahe, tinatanaw ang mga ilaw ng lungsod ng dalampasigan. Salamat, Lakan, basag ni Hiraya sa katahimikan. Sa lahat. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Hiraya. Sagot ni Lakan, nakatingin sa kanya. Tinuruan mo akong maging isang mas mahusay na leader. Ipinakita mo sa akin kung ano talaga ang mahalaga. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, wala na ang CEO at ang kahera. Wala na ang investigador at ang biktima. Ang naroon na lang ay isang lalaki at isang babae, pinagbuklod ng isang hindi inaasahang paglalakbay. Hinawakan ni Lakan ang kanyang kamay. Hiraya, sabi niya, ang boses ay halos isang bulong. Ano ang susunod para sa atin? Tumingin si Hiraya sa kanilang magkahawak na kamay, pagkatapos ay muli sa kanyang mga mata. Isang tunay at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Simulan natin sa simula. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya at Lakan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig at pagtingin sa isa't isa, kundi sa pagiging lakas para ipaglaban ang tama, hanapin ang dignidad, at sabay na lumikha ng pagbabago. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang inyong suporta po ang aming inspirasyon. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang lahat ng yan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, mag-subscribe na po kayo para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.